Magandang araw guys! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay patungkol kay Michael Jordan, bakit ayaw niya pumunta sa Pilipinas at kung anong mga popular na brand ang na-endorse niya at kung gaano kalaki ang net worth niya at saka ang halaga na ino-offer sa kanya para lang pumunta dito sa Pinas. Kaya simulan na natin. Ang buong pangalan niya ay Michael Jeffrey Jordan, ipinanganak siya noong Pebrero 17, 1963. Kilala rin siya sa kanyang inisyal na MJ. Isa siyang American former professional basketball player and businessman. Siya ang unang manlalaro sa NBA na naging mayorya na nagmay-ari ng isang koponan ng NBA na Charlotte Hornets. Siya ang pinakamayaman at ang pinakamalaking naibigay na tulong na naitala sa history ng NBA. Simula nang maglaro si Michael Jordan sa NBA noong 1984 at naging isang pinakakilalang basketball player ay ni isang beses hindi man lang ito pumunta sa Pilipinas. Na kung saan ang basketball ay isa rin sa pinakapopular na sports dito sa ating bansa. Base sa ating pananaliksik, mayroon tayong nakita at nabasa patungkol sa isyong ito na nagmula pa sa iba't ibang tao. Bago natin alamin ang kwento patungkol dito, atin munang alamin ang tungkol sa isang Pilipina na nag-offer sa kanya ng mahigit sa $7 million. O sa pera natin ay umaabot na 385 million pesos upang dumalaw lang ng isang araw at maglaro ng golf dito sa Pilipinas. Ang Pilipinang ito ay hindi na pinangalanan pa at siya raw ay nag-offer ng mahigit sa 385 million pesos hindi para maglaro ng basketball kundi maglaro ng golf dito sa Pilipinas. Dito pa lamang ay papasok na sa ating isipan na ang Pilipinang ito ay sobrang yaman para mag-offer ng ganyang kalaking pera. Para lamang sa isang araw na pagbisita ni Michael Jordan dito sa ating bansa, subalit sa offer ng Pilipinang ito na 385 million pesos ay tinanggihan ito ni Michael Jordan. Kung iisipin natin ang $7 million ay napakaliit lamang na pera para kay Michael Jordan dahil siya ay may total net worth na $2 billion ayon sa Google as of 2023. O katumbas ng mahigit 110 billion pesos, kaya naman hindi naging mahirap para sa kanya na tanggihan ang offer ng isang Pilipina para lamang pumunta dito sa Pilipinas. At dahil dito mapapaisip ka talaga kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ayaw ni Michael Jordan na pumunta sa ating bansa. Isa sa mga dahilan nito, si Michael Jordan ay may phobia sa malalaking anyong tubig. Alam natin na ang Pilipinas ay napapalibutan ng malalaking anyong tubig. Ang phobia na ito noong bata pa si Michael Jordan na kung saan nasaksihan niya ang isang matalik niyang kaibigan sa kanyang pagkalunod matapos masipsip sa ilalim ng dagat. Halos mamatay din siya sa pagkalunod noong siya ay 11 taong gulang habang nag-a-attend sa baseball camp. Hanggang ngayon, sinabi ni Michael Jordan na hindi siya komportable na sumakay sa anumang bangka o malapit sa anumang malalaking anyong tubig. Gayunpaman, nagawang lumangoy ni Michael Jordan sa mga pool na itinuturing niya mas ligtas kumpara sa dagat. Pangalawang dahilan nito ay ang patungkol sa security issue. Hindi naman natin masisisi si Michael Jordan na isipin na rin ang kanyang pansariling kaligtasan. Lalo na sa mga bansang hindi natin maiwasan na may mga taong umisip na gumawa ng hindi maganda sa mga sikat, kilala at sobrang yamang mga tao, subalit kung ito man ang dahilan ni Michael Jordan kung bakit ayaw niya pumunta dito sa Pilipinas, meron din namang mga sikat na NBA player tulad ni Kobe Bryant, Stephen Curry at LeBron James ang hindi alintana itong security issues na ito upang pumunta rito sa Pilipinas, na kung saan itong si LeBron James ay pumunta pa nga sa tenement o paupuhang bahay sa Taguig City. Malamang kung na-experience mo nang pumunta rito sa tenement ay makukuha mo kaagad kung bakit may iilang mga tao ang ayaw pumunta sa lugar na ito. Sa lahat ng bansa sa Asia, ang China at Japan lamang ang parang alam na bisitahin ni Michael Jordan para i-promote ang name brand ng sportswear niya. Mula pa kasi noong 90s, mararamdaman mo talagang business-minded itong si Michael Jordan. Na kung saan may makukuha siyang malaking income ay doon din siya pupunta sa bansang China kasi ay mayroong pinakamalaking pagawaan ng sapatos na Michael Jordan. Na alam naman natin na malaking parte ng $2 billion net worth ni Michael Jordan ay nanggaling sa mga sapatos na kanyang ini-endorso na Nike. Upang ipakita na rin sa mga Nike employees dito ang personal na pasasalamat sa kanila. At syempre upang ma-motivate din na gawin ng maayos yung mga sapatos na ini-endorso ni Michael Jordan, ganun pa man kahit na pumunta ito sa mga bansang ito ay bukod sa mga security ng kanyang dala galing Amerika.
ay mayroon ring nakaposisyon sa lugar na ito na mga security guards pati na rin ang mga iilang pulis para sa kanyang kaligtasan. Habang nasa China ito ayon rin sa aking nabasa ginagawa lamang daw ni Michael Jordan. Sa pagbisitang ito sa China upang amuhin lang daw yung mga Chinese na medyo may tampo sa kanya sa mga hindi rin nakakaalam ay may kinasuhan itong si Michael Jordan na isang malaking kumpanya sa China. Na pumipeke ng kanyang mga sapatos talagang hindi natin masisisi si Michael Jordan na pumunta sa mga bansang makakatulong sa kanyang pagyaman. Wala rin namang masama kung heto ang kanyang paraan ng pagyaman. Siya ay nag-e-endorso rin ng iba pang mga tatak bukod sa Nike tulad ng Coca-Cola at Gatorade. Na kung saan rin mga giant company sa mundo. Nag-endorso rin si Michael Jordan ng ilang kumpanya na hindi rin nauugnay sa basketball o sports tulad ng fast food ng McDonald's, Chevrolet, Heinz, Wheaties, mga commercial sa hair treatment, at higit pa. Sa nakaraan February 17 nagdiwang siya ng ika-60th birthday niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng $10 million na donasyon sa Make-A-Wish America. Ginamit ni Michael ang kanyang kaarawan bilang isang pagkakataon na gumawa ng kasaysayan. Ito ang pinakamalaking individual na kontribusyon na natanggap ng organisasyon sa 43 years nito. Nasa 23 charities ang tinutulungan niya sa Chicago at may sarili din siyang charity na Michael Jordan Foundation. Bukod kasi sa offer ng Pilipina na $7 million o mahigit 385 million pesos. Sa kanyang tinanggihan ay mayroon pa itong isang offer na tinanggihan na nagkakahalaga naman ng $100 million o mahigit 5.5 billion pesos sa mga panahong kasing iyon ay mapapansin mo dito kay Michael Jordan na bihira na lamang siyang magpa-interview. Kahit pa sa mga kilalang media industries at sobrang bihira rin itong makita kahit pa sa mga big events maraming nagsasabing nakafocus na lamang itong si MJ sa pag-monitor ng mga negosyo. Ngayon na masasabi nating kontento na siya sa buhay na mayroon siya ngayon bilang pang 1,729 na pinakamayamang tao sa mundo. Isipin mo na lamang kung mayroon kang $2 billion halos lahat na yata ng bagay na pwede bilhin ay makukuha mo. Para naman doon sa mga napapaisip kung ano nga ba ang pinakamalaking investment ni Michael Jordan maliban sa pag-endorse niya sa Nike ay eto ang pag-invest niya sa isang NBA team na Charlotte Hornets. Sa team na ito ay nag-invest siya ng halos $180 million nung una ay maraming tao ang pinagtatawanan nitong si Michael Jordan. Dahil sa pag-invest niya ng napakalaking halaga ng pera sa team na ito subalit hindi nila alam na pagkalipas ng ilang taon ay biglang tumaas ang halaga ng team na Charlotte Hornets. Na sa kasalukuyan ay mayroon itong halaga na $1.5 billion at ngayon rin ay nakakuha na si Michael Jordan ng halos 70% ng ownership nitong team na ito. Sa katunayan nga niyan ay naging 90% pa ito dati subalit nagdesisyon itong ibenta na lang ang 20% nito kamakailan lang gayunpaman siya pa rin ang may control sa team ng Charlotte Hornets. Sa personal pa niyang tinutulungan ang kanyang mga player sa iba't ibang laban nito sa NBA. At heto ang mga dahilan kung bakit ayaw ni Michael Jordan na pumunta dito sa Pilipinas. Ika nga sabi nila, life is unpredictable and you never know what is coming next. Sana balang araw ay maisipan rin ni Michael Jordan na bumisita dito sa ating bansa. Wala naman masama kung pumunta siya o hindi dito sa ating bansa, personal niyang desisyon yan. At kailangan nating respetuhin. Dahil dyan siya masaya. Marami sana ang mapapasaya niyang mga Pilipino kung sakali man magbago ang isipan niya at bisitahin ang Pilipinas lalo na yung mga iniidolo siya sa NBA.